Hello, magandang hapon, no. Usapang baha muna tayo. Alam natin lahat tayo nagkakaroon ng problema, no. Pagdating sa baha dito sa lugar namin, maybe sa lugar nyo, or kahit nasa ibang bansa kayo, mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, no. Parang synonymous na ang baha sa tag-ulan. Na napapansin ko kasi nung mga nakaraan taon, no, parang kahit sobrang lakas ng ulan noon, hindi naman binabaha. O, naririnig ko na yung baha noon pa. Pero hindi katulad ngayon na wala pang bagyo, bumabaha na. Well, maraming contributing factor yun eh. Number one, no, yung climate change. Yun yung nangunguna eh. Pangalawa, yun nga, yung controversial na flood control project. Kaya lang, may mga nababasa akong post na parang nakakalungkot, no? Ito ay nirepost ni Ma'am Veron, yung hipag yata ni Sir MG. So ito yung post ni Sir Juan Paulo Polo Lopez. I think I don't know, kamag-anak yata ito ni Ma'am Joanna. So may pinost siyang comment, no? Kasi parang kino-call out nila yung, I think taga Paranaque siguro tong mga to. Kino-call out niya yung yung mga namumuno sa Paranaque. Sabing ganun nito nag-comment sa kanya, no? A lot of the city sits on flood basins. Natural lang na bumaha. No matter who sits, it's not about defending the government for not acting. Again, natural lang. Kung ayaw nyo, move out. In fact, people should move out of the basin areas. Gibain ulit ang SM Sukat dahil yan ang lupang sumisip-sip dapat ng floodwaters. Tayo-tayo lang rin naman ang may kasalanan. Moving into swamps and lowlands tapos magrereklamong bumabaha. Bobo lang. Gumanon siya. Unang-una ganito, no? Parang out of touch ito nag-comment na to eh. Pagkapatuloy na ganito ang mentality natin, yung parang, ang nagigets ko kasi parang hayaan lang. Gusto nyo ba yon? Hayaan lang. Abay, may purpose kung bakit hinalal yung mga nindyan, yung mga namumuno dyan. Ito, hindi natin pinag-uusapan dito yung Paranaque lang ha. Kasi, parang ito ang problema ng lahat ng lahat ng lugar eh. Tapos ganito ang mindset mo, yung parang hayaan lang kasi ganyan naman talaga. Hindi eh. Kailangan dahil may nilagay tayong uupo diyan, dapat may action plan din ng gobyerno diyan. Hindi pwedeng hayaan lang dahil kung ganyan na magiging mentality natin, darating ang time, lahat tayo, lulubog na tayo kung walang gagawin paraan. Kung ganyan din lang ang mindset natin, wag na bigyan ng budget ng DSWD. Ay, DSWD, DPWH, sorry. Wag na natin bigyan ng budget. Kasi yun lang maidadahilan eh. Meron pa akong na panood dito sa unang hirit, no? Ito yung sinabi. Ang Taft Avenue sa Maynila, laging inaayos pero binabaha pa rin. Sabi ng DPWH, hindi na kaya ng luma at maliliit na drainage sa Taft Avenue ang epekto ng climate change. So kasalanan namin? Hindi na daw kasi kailangan. So dati, kaya. Ngayon, hindi na. O sino may kasalanan nun? Tatanungin ko kayo. Sino may kasalanan nun? Ang sabi ng daw, Lalot ang tamo. Nasa mga kalye. Ang Taft Avenue sa Maynila, laging inaayos pero binabaha pa rin. Sabi ng DPWH, hindi na kaya ng luma at maliliit na drainage sa Taft Avenue ang epekto ng climate change. Dapat daw, dapat, sorry.
hindi na daw kaya ng maliliit na drainage ang epekto ng climate change. So, sino may kasalanan nun? Sino dapat ang gagawa ng mga yan? Parang ganito yan, men, para maintindihan yung ibig ko sabihin. Sino magulang dito na nakikinig sa akin? Ito yung analogy ko dyan eh. At yung climate change na yan, alam ko, naririnig ko na yan, noon pa yan eh. Kayo, naririnig nyo na yan, yung mga global warming, yung climate change. Sino nakakarinig na dito noon pa ng mga yan? So meaning, may budget na yan dati noon pa. Anong ginawa natin? Nag-relax lang. Habang yung ibang bansa nag-iisip ng way para ayusin yung kanilang flood management, tayo anong ginagawa natin? Yung gobyerno natin. Wala. Sinong mga magulang dito para maintindihan yung punto ko? Ikaw na nakikinig ka sa akin, magulang ka. Yung nagpa-shoutout sa akin ng anak kaninang umaga, magulang ka, di ba? O ganito ang analogy dyan. Halimbawa, 1-year-old yung anak mo ngayon. No? Tapos binilhan mo siya ng damit. Suot ng anak mo yung damit na binili mo. Don't expect na yung anak mo, pag tungtong niya ng 15 years old, yun pa rin yung damit na susuotin niya. Malamang hindi nakakasya yun. Alam mo na yung nature ng paglaki eh. Kailangan hahabol ka. Kada birthday niyan, lagi bibigyan mong bagong damit yan. Para hindi siya magmukhang tanga. Hindi mo magtsatsaga siya sa damit niya nung 1-year-old pa siya. Parang ganito dapat sa atin. Dapat may mga nag-urban planning sa atin eh. Yung halimbawa noon pa lang dahil napipredict na naririnig natin yung climate change, dadagdag. Dapat nga nung panahon ng Undoy pa lang na-alerto na tayo lahat eh. Panahon ng Undoy pa lang inaayos na lahat ng dapat ayusin. Anong ginawa? Ano nangyari? Hinayaan ang hinayaan. Ano ba yung priority ng gobyerno? Hindi to sisihan kung sinong presidente ha. Kasi yung mula 2000, kailan ba yung Ondoy? Dapat eye-opener na yun eh. 2008 yata ang Ondoy. Tama ba ako? Kailan ba Ondoy? Nakatikim na tayo nun eh. Ilang years na from Ondoy. 2008 o 2009? Ano ba year? O 2009. Sorry, 2009 pala. Mula 2009 nung naranasan natin yung bagsik ng Ondoy. Dapat eye-opener na yan eh. Doon pa lang, alam mo, nagbe-birthday na dapat yung mga drainage sa Manila. From there, dapat ginagawa na lahat yun. Ano nangyari? Hinayaan nyo hanggang umabot ng 2026. Alam nyo naman na may climate change. Wala bang nag-aaral sa gobyerno tungkol dyan? Hindi, tinatanong ko lang ha. Baka mamaya nag-o-over naman ako ng demand. Pero alam na ng lahat yan eh. Now, sasabihin nyo sa bakit hindi ka o eka ang gumawa? Magaling ka naman pala. Hindi. Trabaho na, hindi ko naman trabaho yan eh. Dapat alam ng gobyerno yan. Huwag tayong tanga na ganyan na mentality, lalo na yung mga supporter ng politiko. Pag nakikriticize mo yung presidente nila, sasabihin, ikaw na lang kaya maging presidente. Ba't akong tatapo? Kaya nga hindi ako tumakbong presidente. Hindi ko alam kung paano gagawin dyan eh. Pero alam ko ang dapat mangyari. Diba? Yan tapos biglang makakabasa ka ng comment na ganito. Yan. Ay, sana ba yun? Yan. Na parang, move out. Parang ang kailangan mag-adjust yung tao. Hindi pwede. Kung mag-move out lang, wala nang pamumunuan yung politiko nyo. Ano yun? Magiging mayor na lang siya? Nang walang ginagawa? Dahil yan ang dahilan na talagang alam ko, hindi magiging perfect ang flood management. Kahit kailan hindi magiging perfect yan.
Pero sana maramdaman lang naman natin yung ano, yung hindi ganun kagrabe. Na every time na lang na may uulan, nagsuswimming ang buong Manila. Tapos sasabihin, yung mga basura may naano ako dito sa balita eh. May na ano ako regarding do sa basura eh. Sana ba 'yon? Nagulat daw yung ano dahil marami daw basura. So meaning yung mga basurang pakalat-kalat na 'yan ano. Sana ba 'yon? May pinakita dito I think sa Parañaque din yata 'yon. Yung mga basurang pakalat-kalat na 'yan, meaning galing sa tao 'yan, tama? Yang basura na 'yan. Sana ba 'yon? Pinakita dito eh. Ito. Pamahalaan at sila'y nangunguna na dito sa pagkolekta. Yung basura na naipon nga Diba? rito sa Galing sa tao yan. Ngayon, ang narinig ko dito, parang sinisisi yung mga tao. Pwede naman, no? Kasi walang disiplina. Pero dapat, kayo nasa gobyerno, kayong magi-start na magkamay na bakal pagdating dyan sa basura. Ang problema sa ating mga Pinoy, kapag may pag may hinuli, akala mo laging inaapi. Sobra naman kayo. Nagtapon lang ng basura, ikinulong. Yung mga nagnanakaw ng milyon-milyon. Hindi nyo ikulong. Pero kami nagtapon lang ng basura, kinukulong. Bullshit. O ano nangyari? Yan ang gusto nyo mangyari. Luwagan kayo, di ba? Ngayon, yung sa pagdating sa pag-maintain ng disiplina, obligasyon din ng ng mga namumuno yan. 'Di ba? Kung yan ay pinuputulan nyo na ng kamay, lahat ng figure of speech lang yun ha. Baka sabihin nyo, literal na putulan ng kamay. Figure of speech lang yun na kung yan ay ginagamitan nyo na ng kamay na bakal noon pa, yung pagtapo ng basura na yan, katulad ng Singapore, wala tayong problema sa ganyan. Kapabayaan din ng gobyerno yan kung akong tatanungin. Hindi turuan yung mga Pinoy na maging masunurin sa patakaran. Laging natatakot sa citizen ng Pilipinas. Na pagka takot na hindi na maboto next election. Kaya ang nangyari, binibaby yung mga tao. Hindi naman tama na ikulong dahil nagtapon lang ng basura. Wala eh. Sa panahon ngayon, kailangan na yun eh. Although na hindi naman kakulong-kulong ang ang pagtapon ng basura. Siyempre, ganito kasi mangyayari dyan eh. Kaya napupunta sa dapat ikulong. Mahuhuli na nagtapon ng basura. Huhulihin mo, no? Makikipagsuntukan dun sa nagpapatupad ng batas. O, hindi pa kulong nyo. Diba? Physical injury na yon. Ang problema, ang laging katwiran, sinasabihan naman po namin. Sinasabihin nyo, sa tingin nyo, susunod ba yan? Nakalimutan ko na kung ano name ng general sa sa China dati eh. Nabasa ko ito story na to eh. Anong nangyari? Pinapapila niya yung mga sundalo niya. No? May nagtatawanan dun sa likod. Hindi sumusunod. Lahat ng mga tao, relax ng relax. Ang ginawa niya, pinakuha niya yung dalawa nagtatawanan sa likod, pinugutan niya sa harap ng mga tao niya, nag-ayusan lahat ng ng pila, lahat ng ano ibig ko sabihin? Kailangan may ganun. Ayoko din ng may nakukulong na mahihirap. Kasi yan na naman tayo eh. Mahirap. Kailangan talaga mag-start sa baba yung yung sa panahon ngayon hindi na iepekto yung yung magpaparusa ka ng ng nakaupo. Oo, pwede naman, kailangan talagang pagbayaran nila, pero dapat nakikita ng tao may inaanong mahihirap eh. Kasi iyan lagi ang palusot eh. Porket mahihirap lang kami. Kayo numero uno kasing gumagawa ng ganire. No? Ngayon, kapag disiplinado na kayo lahat, saka kayo mag-demand na ikulong na natin yung
mga kumukuha ng mali-maleta. Dahil wala nang masasabi sa atin. Ang problema kasi, reklamo kayo na reklamo na wala nakukulong dahil doon sa mga kumubura ng maleta, lagi mahihirap lang. Kayo naman ang number 1 na pasaway. Alam nyo na kayo yung madaling hulihin, kayo pa yung matitigas ang ulo. Di ba? Kayo yung madaling tirisin eh. Malamang, pag tumigas ang ulo nyo, saglit lang kayo talagang ikulong. Yun dapat ang iniisip nyo. Kasi imagine, sino may problema niyan, yung basura na yan? Tao. Ang problema yung gobyerno din, hindi marunong din dumisiplina. Ako, magiging honest ako, maaring kasama ako dyan sa responsable dyan, sa pagkakalat na yan. 'Di ba dito sa lugar namin? Kasi minsan, nagawa ko na ding magtapo ng basura nang hindi inaasahan. 'Di ba? Bagamat ako'y naglalagay sa bag ko ng basura minsan, tapos pag wala akong dalang bag, kung saan basta wala nakatingin, guilty din ako diyan. 'Di ba? Pero tutol ako pag may hindi. Alam ko namang sa ikakaganda ng yun eh. Kung ako man ang maparusaan, syempre magdadahilan din ako. Pero wala eh. At the end of the day, deserve kong mangyari sa akin yun eh. Di ba, men? Kaya kahit anong sabihin natin sa gobyerno pa rin babagsak, kailangan ang sistema nag-a-adapt din. Kung halimbawa nagwo-work ang isa ngayon, yung isang bagay nga nagwo-work, hindi mo maasahan after 20 years, nagwo-work pa rin yan. Kailangan mag-evolve. Kaya ito, men, kabulshitan ito. Sisisihin mo yung yung mga tumira dun sa mga city na nakalagay sa flood basin. Sino nag-approve nun? Na may tumira dun? Doon sa flood basin na tinutukoy mo. Bago magtayo ng condominium dyan, or lalo na itong sinisisi mong SM Sukat na yan, di ba? Sino nag-approve niyan? Gobyerno din ng Parañaque. Tapos ayaw mong sisihin yung nakaupo sa Parañaque? Tapos sasabihin mo, bobo lang. Sabi niya dito, bobo lang. Gibain ulit daw ang SM Sukat. Sino ba nag-approve niyan? Di gobyerno din. Tapos wag sisisihin ng gobyerno? Tanga ka ba? Ay, ko. Ito ang problema eh. Ang daming panahon. Gaano katagal yung yung tag-araw nung nakaraan? Anong ginawa nila para dito nga sa amin, yung Tulyahan River man lang, hindi maasikaso nung tag-araw eh. Kahit nakikita na wala ng tubig at puro basura na, maano man lang dahil tag-araw ngayon imisin nyo na yung ilog. Anong ginawa? Wala. Kasi hindi pa naman abala. Kung kailan abala, asahan mo, andyan yung mga yung mga politiko. Kung hindi mga politiko, mga barangay official na nagpapala sa kanal. Dahil tag-ulan na eh. Kung kailan, nakakaabala na eh. Pero pag hindi pa nakakaabala yan, okay lang yan. Hindi pa nakakaabala. Yun ang sakit ng gobyerno natin. Di ba? Kahit ba naman pag tag-ulan kahit walang order ang nakatataas, magkusa na kayo, lalo ng mga barangay captain na magpapala-pala dyan sa kanal nyo, di kahit pa paano, minimal, magkaroon man hindi man perfect, minimal yung magiging abala. Di ba? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Bahala kayo dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.